Ito pong dating magkaibigan, ngayon ay mukhang sila na yung matinding magbabangayan. May mga sagutan na, may mga akusasyon na. Pero ang sabi natong si Maharlika, magkaibigan pa rin daw sila. Gusto niya maging or magstay sila as good friends. Pero sa ganitong sitwasyon, malabo na yung good friends. Okay? Malabo na talaga yan. Hindi naman ito bago sa mga katulad nila. Hindi ito bago sa mga diehard lalo. Hindi ito bago sa mga katulad ni Bato de la Rosa na obvious naman na pansariling interes ang prioridad sa pagiging senador. Hindi naman talaga ang interes ng taong bayan. Posible rin na ang interes ng kanyang mga idolo ang una sa linya sa kanyang listahan ng mga dapat gawin bilang isang senador. Di ba ang ironic na ikaw ay gustong magsilbi sa bayan pero ang pinagsisilbihan mo lang pala ay yung iilan? Okay, magkaaway na ba ngayon? Maraming or may mga akusasyon etong si Maharlika laban kay Bato de la Rosa na kuno ay mukhang nabayaran ni First Lady dahil medyo mahina, hindi siya ganong ka-tough sa ginagawang investigasyon nga tungkol doon sa alleged or doon sa PIDEA leaks na pinasabog nga natong si Maharlika. Eto yon, nako ay mukhang makukulong din at mai-issuehan ng warrant of arrest etong si Maharlika. Kasi sabi natong si Bato de la Rosa, kailangang ma-invite etong mga katulad ni Maharlika dahil sila nga yung bulgar, sila yung nagpasabog. Sabihin mo physical presence niya ang kailangan dito at saka yung iba. Their presence is very much highly needed at kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order at kung hindi ay natural mai-issuehan din sila ng warrant of arrest katulad na nangyari kay Kibuloy. You see? Daming gulo, no? At sino yung panggulo dyan? Natural etong kampo na ng mga diehard. Kampo ng mga diehard at kasunod nga niyan ay kampo naman ng mga loyalista. Kayo po ang panggulo ng ating bansa. Kung sana isang tunay na nagsisilbi or may puso para sa pagserbisyo sa ating bayan ang nasa Malacanang ngayon, sigurado tayo mas payapa at magiging kahanga-hanga ang ating bansa. Pero ngayon, puro gulo, puro away. Yan, physical presence niya ang kailangan dito. Yun nga, kung babalikan po natin, etong si Bato po, siya ang chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaya siya po yung nag-conduct ng investigation na ito na kuno ay or ito yung PIDEA leaks na kuno ay sumasangkot or sangkot dito itong si Ferdinand Marcos Jr. and the 1.2 tons shabu seized in Alitagtag, Batangas. So, titignan natin kung ano yung maging development na itong kasong ito. Pero una pa lang, nakita na ng mga netizens na hindi naman ganun kaseryoso ang pag-imbestiga natong si Bato de la Rosa at mukhang papabor pa rin sa administrasyon or kay Marcos Jr. itong ginagawa niyang investigasyon. Kung titignan niyo po, mukhang ito ay drama lang na kahit papano may investigasyon na ginagawa. Isa itong paraan para kahit papano ay bumango lalo ang pangalan natong si Bato de la Rosa sa nasa Malacanang kay Marcos Jr. Para nga naman, hindi na magbago at manatili na lang yung stand na si Marcos Jr. that they will never cooperate sa investigasyon nga ng ICC kung saan sangkot nga or isa sa mga akusado itong si De La Rosa. Yan po ang pinaiimbestigahan ngayon ni Bato. Ito ang pinakamainit na usapin ngayon at yun nga, mukhang na-fuel, mukhang lalo nagalit nga itong si Bato de la Rosa doon sa paratang na itong si Maharlika na kuno ay mukhang binayaran siya. Binayaran siya ng First Lady para nga naman para lutuin siguro yung investigasyon. Ganun naman eh. Hindi yan bago. Hindi yan bago sa kanila. Merong nagpapaloko, merong nagpapagamit, natural, mananatili yung mga manloloko at manggagamit. Good luck.